kamusta ang iyong puso? Sapagkat ang condition ng iyong puso will affect the direction of your life. Let me say that again. The condition of your heart will affect the direction of your life. Gagawin ni Satan ang lahat para pagurin ang iyong puso, para ikaw ay sumuko, para ikaw ay mag-quit. Kasi kung si Satan, gagawa siya ng paraan para panghinaan ka ng loob, i-discourage ka, at kung hindi ka makuha ni Satan sa isang suntok, papagurin ka niya hanggang ikaw na mismo ang sumuko. If Satan cannot knock you out with one punch, he will wear you down. Hindi po ako boksingero, pero isa sa mga strategiya ng mga boxer is that kung hindi man nila mapabagsak sa isang suntok ang kanilang kaaway, amen, papagurin nila ang kanilang kalaban para yung kalaban na mismo ang manghina at siya na mismo ang sumuko. Hindi ho ba napapansin ninyo na marami sa atin at maraming mga Christians nowadays, although may pananampalataya sa Panginoon, pero kapag sila ay na-burn out at na-worn out, sila na mismo ang susuko at magsasabi, Pastor, I love the Lord. Pastor, I want to follow Jesus, but I cannot take this anymore. I want to quit and I want to surrender. Napakahalaga po ng ating puso pagdating sa ating buhay. Hindi po pwedeng naglilingkod ka sa Diyos na walang puso ang iyong paglilingkod. Hindi po pwedeng sinasabi mong mahal mo ang iyong asawa pero wala kang puso doon sa sinasabi mong mahal mo ang iyong asawa. Hindi po pwede. Sinasabi mong nananampalataya ka sa Panginoon pero ang puso mo ay wala sa Panginoon. Napakahalaga ng kondisyon ng ating puso. Ang sabi ng Biblia sa Proverbs 17 verse 22, a joyful heart is good medicine, but a broken spirit dries up the bone. Everybody read that with me. A joyful heart is good medicine, but a broken spirit dries up the bone. Akalain mo to. Minsan naghahanap pa tayo ng iba't ibang mga gamot, pero yung masayang puso po pala ay isa ng uri ng gamot. In fact, mga kapatid, kung ano ang nangyayari sa puso mo, lumalabas sa mukha mo. Tignan nyo nga po ang mukha ng inyong katabi. Tingnan nyo, base po sa kanyang mukha bang masaya ang kanyang puso? O mukhang depressed at hinang-hina ang kanyang puso? In fact, sa ibang translation ho ng passage na binabasa natin sa Proverbs 17, ang sabi po doon, a joyful heart, you can see it in their countenance. Yung pagiging maligaya ng ating puso ay kitang-kita sa kabuuan ng ating pagkatao. Posible kasi mga kapatid na may mga kasama tayo sa bahay, may mga kasama tayo sa church, they have smile on their faces, but they are hurting on the inside. Or I'd like to put it this way, marami sa atin, pangiti-ngiti lang, but you are dying on the inside. You are broken on the inside. You are empty on the inside, and even worse, you are losing your faith on the inside. I've talked to a lot of people already. Marami pong lumalapit sa amin para humingi ng advices. Pero napansin ko po, na hindi lahat ng lumalapit para humingi ng advice ay humihingi talaga ng advice. Hindi lahat humihingi ng wisdom. Hindi lahat ay humihingi ng direction sa buhay. May mga tao naghahanap lang ng atensyon. Does it make sense? By the way, andito lang ako, hindi ako aalis anytime. Kung gusto niyo po mag-amen, magsabi lang ho kayo. Because we want, syempre gusto natin, kaya tayo nakikipag-usap sa ibang tao because we want whatever is wrong and broken in our life ay ma-fix. Pansinin ho ninyo, na sa salitang broken, nandun yung okay. Kasi minsan madaling magpanggap na okay ka kahit broken ka. Na kahit broken ang iyong puso, sasabihin natin, I'm okay, I'm blessed and highly favored. Pero ang sabi ng scripture, yung merry heart, yung puso na maligaya, yung puso na punong-puno ng joy from within, is a good medicine. Pero ang sabi rin, nung isa pang part ng passage, pero yung broken spirit, everybody say broken. Pero yung broken spirit, nakakatuyo ng buto. Now, I don't know, how come na ang ating broken spirit ay nakakapagpatuyo ng ating buto? Now, I know, nabasa ko po na ang ating pong palang dugo ay mina-manufacture. Watch this. Ang ating dugo ay mina-manufacture sa ating buto. At kailangan mo ng tubig para makabuo ka ng dugo. Ibig sabihin, ang blood natin ay nangangailangan ng maraming tubig. So in essence, when you say a broken spirit could dry up the bones, that's exactly what I'm trying to say nung sinasabi ko kanina, na kapag ang spirit mo ay broken, nakaka-epekto ito sa iyong katawan.
Ibig ko sabihin, kapag durog ang puso mo, kapag may mali sa puso mo, kahit pa ang dugo kailangan ng tubig, hindi tubig ang solusyon para maayos ang iyong puso. Hindi porket uminom ka ng tubig, maayos ang iyong puso. Minsan pa naman tayo pag umiiyak, di ba? Huwag ka mag-alala, sis, kaya mo yan, uminom ka ng tubig. Okay? Hindi, para naman yun kasi hinihingal siya eh, di ba? I get the point. Pero napansin nyo ba mga kapatid, hindi porke puno ang pantog, puno ang puso. You could be smiling on the outside, but your spirits are broken. Your soul is broken, and your heart is broken. And when I was studying this, mga kapatid, God showed me the life of David once again para ipakita ho sa atin yung journey ng kanyang puso. Mula sa inanoint siya ng Panginoon sa 1 Samuel 16 hanggang siya ay i-appoint para maging hari ng Israel. Marami po sa atin, in fact, kahit hindi po kayo Christian, marami ho sa atin ang pamilyar sa buhay po ni David na mula sa pagiging shepherd ay naging hari. Nag-antay po siya ng 15 taon. Everybody say 15 years. 15 years mula dun sa season of anointing hanggang dun sa kanyang seasons of appointing. Nung siya ay tinawag ng Panginoon, walang nakapansin at walang nakahalata na si David ay may potensyal. Nawala ang anointing kay Saul, nilipat na sa bagong hari daw, pero hindi alam ni Prophet Samuel kung sino iyon. Kaya nung pumunta si Prophet Samuel sa bahay ni Jesse, na tatay ni David, pinakita niya yung kanyang mga anak. 8 kasi yan eh. Yung 7 anak niya, si Eliab, si Abinadab, lahat yan ibinandera niya kasi sila yung mga pogi, sila yung malalaki ang katawan, sila yung mukhang hari. Pero ang sabi ng Panginoon sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, watch this. But the Lord said to Prophet Samuel, pay no attention to how tall and handsome he is. Sabi mo sa katabi mo, hindi porket matangkad, pinipili ng Lord. So, hindi rin porket matangkad, pipiliin mo na rin. Hindi porket pogi, ay pipiliin na ng Panginoon. So, hindi porket pogi, pipiliin mo na rin. Buti na lang, kahit hindi tayo masyadong pogi, may pumili sa atin. Yung palakpak nyo, parang na-insulto ko ng konti. Huwag kang titingin porket matangkad siya o pogi siya. Bakit? I have rejected him. Because I do not judge as people judge. Bakit? Paano ba tayo humusga? We look at the outward appearance, but God looks at the heart. Kahit kasi si David, wala sa limelight, walang posisyon, walang influence, nakitaan siya ng Diyos ng faithfulness. Mga kapatid, gusto ko lang kayong i-encourage bago tayo magpatuloy. Kahit walang nakaka-appreciate, kahit walang nagte-thank you, kahit walang nakakapansin sa atin, can you be faithful in the dark? Kasi hindi porket nasa dilim ka, walang plano ang Diyos na daling ka sa liwanag. It's just so happen that God wants to make sure that you can handle the heat. Kaya minsan itinatago ka na muna ng Panginoon sa dark kasi gusto ng Lord, bago kanya ilagay sa light, kailangan handa ang iyong puso, handa ang iyong karakter, handa ang iyong attitude. Kasi kapag ikaw ay hindi ready, a blessing is not a blessing if you cannot handle it. A blessing is not a blessing if you are not ready for it. Kaya minsan sasabihin natin, Pastor, gustong-gusto ko na talaga. Sasabihin natin sa Lord, ibigay mo na. Ang sabi ng Panginoon, I know you want it. Alam kong gustong-gusto mo, but you are not yet ready for it. May plano ang Lord kay David. Pero sa kabila ng lahat ng bagay, hindi siya minadali ng ating Panginoon na dalhin sa trono. Mga kapatid, gusto ko lang kayo encourage. Wag na wag mong ipapasa at wag na wag mong ide-delegate yung bagay na pinapagawa ng Diyos sa iyo. Kasi kapag pinagawa ng Diyos sa iyo yan, may purpose ang Panginoon kung bakit ikaw ang sinasabihan ng Diyos na mag-evangelize sa iyong pamilya. May rason kung bakit ikaw ang inassign ng Panginoon for that specific job or for that specific purpose. Bakit mga kapatid? Kasi may layunin ng Panginoon na ma-develop ang ating habits, ma-develop ang ating attitude, at ma-develop tayo kung ano man ang gusto ng Lord na pagdalhan sa bawat isa sa atin. Sumunod ka lang kahit nasa dilim. Hindi porket hindi nagre-response ang isang tao o ang ibang tao sa iyong pagsunod ay hindi ibig sabihin hindi ka na sumusunod. Ang pinakamalaking achievement ng isang Kristiyano ay hindi yung mag-response ang iba sa obedience mo. I remember before, years and years ago, amen, I've been preaching. Alam niyo po ba mga kapatid, I've been a pastor of the church
for more than 8 years. I've been a youth pastor for 11 years. 22 years na po ako naglilingkod. Almost 20 years na rin po ako nagpipreach. Pero the early days of my preaching, no one is listening to me. Nobody is giving me a platform. But when God saw your faithfulness kahit ka wala kang platform, ang greatest achievement mo ay hindi yung may ibang taong mabibless sa pagsunod mo. Ang pinakamatinding achievement, yung sumunod ka mismo sa Panginoon. Yun yung pinakamagandang achievement. Yung kahit walang nakakapansin sa iyo, susunod ka lang. Kahit walang nakaka-appreciate, sunod ka lang. Sabi mo sa katabi mo, sunod lang ng sunod. So hindi sapat, although dinescribe din ng Bible na si David ay magaling magsalita, dinescribe ng Bible na si David ay a fine-looking man. Pogi rin naman si David eh. Pero hindi sapat yung kanyang kapogian at hindi sapat yung kanyang pagiging articulate sa mga salita niya kasi ang tinitignan ng Panginoon ay yung kanyang puso. Inihahanda ng Panginoon si David bilang shepherd para siya ay maging king. Kasi kung walang preparation for elevation, kung walang paghahanda mula shepherd hanggang king, mabibigla si David at hindi magiging blessing sa kanya yung promotion na gagawin ng Panginoon sa kanyang buhay. Mga kapatid, gusto ko i-remind kayo, maganda ang plano ng Panginoon sa iyong buhay, maganda ang plano ng Lord para sa iyong pamilya, maganda ang plano ng Lord para sa ating simbahan. God wants to bring you to a new place. God wants to bring you to a new heights. God wants to bring you to a new dimension. And God wants to bring you to a new environment. Are you ready for it? Kasi kung hindi, ire-ready ka pa ng Panginoon. Unfortunately, marami sa atin ang takot sa next level. Yung kapag ine-elevate ka, nabibigla ka. Kasi hindi ka ready doon. Marami sa atin ang takot na magsabi sa Lord ng, yes, Lord, whatever it takes. Marami sa atin ang takot na mag-show up. Marami sa atin ang takot na mag-involve. Marami sa atin ang takot magbigay. Gusto natin mag-settle kung nasaan man tayo naroroon. Kaya, no wonder marami sa atin ang expectation mababa, ang vision mababa, ang pananampalataya mababa, kasi gusto nating manatili sa mababa. Pero ang gusto ng Lord, daling ka sa mas mataas na level, kasi gusto ipaalala sa iyo ng Panginoon na ang kanyang ways are higher than our ways, His thoughts are higher than our thoughts, that God is able to do exceeding, abundantly, above, and beyond what you could think or imagine. Yun nga lang kailangan, handa ka. Pansinin niyo yung mga taong nakatira sa Sagada, sa Baguio, yung mga nakatira sa matataas na lugar. They live differently, they think differently, they talk differently. Kaya nga tayong taga Maynila, nakasando sila doon, tayo naka-jacket. Hindi tayo sanay sa lamig, samantalang sila sanay na. Nagbago na yung kanilang pamumuhay because they are already used to high altitudes. Napakarami sa atin mga kapatid, hindi tayo sanay sa high altitudes kasi sanay tayo sa mababang pamumuhay. Kaya kapag dinadala ka ng Lord sa mataas na pamumuhay, kahit yung iba nakasando, naka-jacket, kasi hindi pa tayo ready for it. But God wants to bring you to a new heights. Gusto ka ng Lord i-level up. Gusto ka ng Lord itaas. Gusto ng Lord itaas ang level ng iyong pamilya, ng iyong pamumuhay. Kaya kung ikaw ay dumadaan sa testing, sa circumstance, sa mga pagsubok, i-reframe mo ang thinking mo na hindi ka pinaparusahan ng Diyos kaya ka dumaraan sa pagsubok. Yan ay transportation lamang ng Panginoon para dalhin ka sa mas mataas na level. It's not your destination. Suffering is not your destination. It's God's transportation for you. Katulad ni David, na siya ay shepherd, hindi yun ang kanyang destination. Although siya ay shepherd, although mayroon siyang gamit na staff, tungkod, pero hindi yun ang kanyang final destination. Kasi ang kanyang final destination, magiging hari siya. But he has to wait. Sabi mo sa katabi mo, you have to wait. You have to wait. Until finally, on 1 Samuel chapter 17, may isang higante na humahamon na ang pangalan ay Goliath. 40 days, sinamon ng mga Israelites, walang gustong lumaban. Until on the 40th day, si Jesse, na tatay ni David, inutusan ng kanyang bunsong anak na si David para magdala ng cheese bread, 4 cheese pizza para sa kanyang mga kapatid doon sa labanan sa Valley of Elah. Watch this. Ang unang hawak niya tungkod, ngayon ang hawak niya plastic bag ng cheese bread. Alam niya anointed siya. Alam niya siya ang susunod na hari. Pwedeng-pwede niyang sabihin,
Bakit ako pinaghahawak ng plastic bag? Bakit ako inuutusan na maging Grab driver o Food Panda delivery? Sa akin mga kapatid, hari ako. I'm the next king of Israel. Am I being humiliated? No. Every time na may pinapagawa ang Panginoon sa atin at may pinapahawak ang Panginoon sa ating kamay, hindi yun, God never meant to humiliate you, but to show you humility. Gusto ng Lord maging mababa ang iyong loob. Gusto ng Lord na maging tapat ka kahit na hindi na-appreciate ng iba, tinatanggihan ng iba pero ikaw tatanggapin mo. Kasi gustong i-develop ng Lord ang pagpapakumbaba sa iyo. Hindi ka hinihiya ng Panginoon, tinuturuan ka lang niyang magpakumbaba para hindi ka yumabang. I remember one of the most important advice that I get, hindi ko alam kung nandito si Daddy Rolly. One of our elders, isa sa pinakamahalagang advice na sinabi niya sa akin bago pa pumutok ang pandemic. Sabi niya, Pastor Stephen, wag na wag lalaki ang iyong ulo. One of the most treasured advice that I get. Alam niyo kung bakit importante sa isang Kristiyano na kahit na pinapalaki pa ng Lord ang church mo, influence mo, ministry mo, na hindi ka dapat yumayabang? Kasi, hindi porket pastor ka na, entitled ka na. We are not entitled, we are entrusted. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga, amen, na tayo ay laging reminded na anumang bagay na meron tayo, hindi tayo entitled para dito. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, nagsimba ako nung Sunday, entitled ako ma-bless buong linggo. Lord, nagpray ako ng mahaba kahapon, entitled ako makakuha ng ganito. Lord, nag-antay ako ng 15 years, entitled ako makakuha ng gwapong asawa. No, you are not entitled. Whatever you have, your family, your ministry, whatever gifts and talents, personality that you have, all of these things are entrusted by God. Tayo ay may pride, tayo ay may ego. You cannot make it on high altitude with that kind of attitude. You cannot make it on top kapag ikaw ay may mindset na ganito, may habits na ganito. If you want to go higher, you have to leave something behind. You have to leave your pride, you have to leave your ego, you have to leave your bitterness, you have to get rid of your anger, you have to get rid of your unforgiveness, and allow God to move over your life para mas madala ka ng Panginoon sa mas mataas na pagtawag. Sabi mo sa katabi mo, parang sa iyo ang topic ng Panginoon. Na tayo ay manatiling tapat sa Panginoon regardless of the circumstances. Marami sa atin mga kapatid, excited tayo sa next season of our life, pero hindi tayo faithful sa now season ng ating Panginoon. Gusto natin maging hari pero takot tayong humawak ng tungkod para maging shepherd. Gustong-gusto natin maging hari at excited tayong maging hari pero takot na takot tayong humawak ng plastic bag ng cheese bread at maghatid ng tinapay para sa ating mga kapatid. Pero may itinuturo ang Panginoon sa atin mga kapatid, anuman ang ilagay ng Lord sa iyong kamay, dapat ang iyong puso ay laging surrendered sa pinapagawa ng ating Panginoon. Magpakumbaba, sabihin lang natin, yes Lord, I'm gonna follow you whatever it takes. Until pagdating niya sa Valley of Elah, nakaharap niya si Goliath na higante. Ano sabi na scripture sa 1 Samuel 17? I'm taking you through 15 years. In 15 minutes. Pag-pray niyo ako. Nakaharap ni David si Goliath, a Philistine warrior. Pero I love what he said. Habang ang lahat ng mga Israelites ay takot na takot, ang sabi ni David sa lahat ng mga taga-Israel, don't lose your heart. Don't lose your heart. Don't lose heart. Huwag kayong mapanghihinaan ng loob. God is with us. Sino ba yung uncircumcised Philistine na yan that is mocking the armies of the living God? Supot yan eh. Ba't kayo nagpapatakot sa kanya? Ako ang lalaban sa kanya. He was so brave. Matapang siya. At dahil sa tapang niya, at siyang lumaban, inanoy siya ng Panginoon, in-enable siya ng Panginoon, natalo niya si Goliath, at dahil sa pagkatalo niya kay Goliath, he rose in strength and he rose in fame. Sumikat si David. Naging kilala si David sa buong Israel. To the point, mga kapatid, na ang mga Israelites ay gumawa ng kanta patungkol sa kanya kahit hindi siya yung hari. At nag-create ng jealousy, selos, sa puso ng hari na si King Saul. Kasi ikaw ang hari, pero ina-admire ng tao si David. In essence, may division. Naalala ko sa New Testament, may ganyang case din. Kung kilala niyo si Apollos sa Acts, si Apollos ay isa sa mga apostol ng New Testament
Si Apollos, ang sabi ng maraming Bible scholar, ang description sa kanya ay silver tongue speaker, silver tongue preacher. He's an eloquent speaker. Magaling siya mag-preach. He was excellent in whatever he do. Pero, nung siya, dahil sa kanyang galing, dahil sa kanyang talento, nagkaroon siya ng mga followers sa loob ng Church of Corinth. Now, you have to understand this. Si Paul ang nag-pioneer ng church in Corinth. Pero ang mga tao, dahil sa galing ni Apollos, ina-admire si Apollos at sinasabi nila, ang mentor ko si Apollos. Pero ang tulay na pioneer, si Paul. So in essence, yung admiration o paghanga ng mga tao sa Church of Corinth ay nag-create ng division sa kanila. Kaya minsan nag-preach si Apostle Paul and sabi niya, bakit yung sinasabing, ako ay kay Apollos, ako ay kay Pablo, lahat tayo kay Kristo. Bumalik tayo sa ating pagtawa. Kay Kristo dapat tayo sumunod, hindi kay Apollos. Hallelujah. At hindi kay Paul. Bakit sa panahon ni Apostle Paul, amen, hindi masamang humanga. Huwag nyo lang i-idolize. Huwag nyo i-idolize si Pastor Stephen. Huwag nyo i-idolize sa mga pastor. Huwag nyo silang ilagay sa pedestal. Kasi sila man ay nagkakamali. Kailangan nating ma-realize, mga kapatid, tayo pong lahat ay member ng body of Christ. And our job is to be humble enough to put Jesus in the cornerstone. Ang cornerstone ng simbahan, hindi si pastor. Ang cornerstone ng simbahan, hindi ang mga ministry leaders. Ang cornerstone ng simbahan, hindi ang mga leaders ng church o pastors. Ang cornerstone is si Jesus mismo. And I heard another preacher, ang sabi niya, kung si Jesus ang cornerstone, bakit gusto mong nasa ibabaw? Ano nangyari kay King Saul? Dahil sa kanyang selos kay David. Kasi yung mga babae sa Israel gumawa ng kanta para sa kanya, yung kanyang jealousy ay naging murderous. Pinursu niya si David kasi gusto niyang patayin si David. Hanggang sa kakapurso niyang mapatay si David, eventually, si Saul mismo ay namatay din. But, watch this. Pero kahit na si David, ang anointed at that time, he never forced his way to his throne. Hindi niya puwersa na mapunta siya at maging hari kagad siya. Nirespeto niya ang sovereignty ng Diyos. Inonor niya ang authority ng Israel. Pinagkatiwalaan niya ang timing ng Panginoon. Wag nating mamadaliin yung bagay na gusto nating makuha. Kasi sa tamang panahon, everything is made beautiful, ang sabi ng Scripture, in its time. Sa tamang panahon, makukuha mo yan. Sabi mo sa katabi mo, pray ka lang, makukuha mo rin yan. Ang ganda ng puso, kaya pala. Ang sabi ng Scripture, hindi ako tumitingin sa panlabas, kundi sa kanyang puso. Bakit? Napaka-genuine ang puso ni David eh. In fact, napaka-genuine ang kanyang puso, na even in the New Testament, ang sabi ng Scripture, sa isang preaching ni Apostle Paul sa Acts 13, verse 22, and when he had removed him, he raised up for them, sino daw? David. So nung tinanggal si Saul, ang ni-raise up, sino? Si David, to whom also he gave testimony, and he said, watch this, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, who will do all my will. Kaya pala, ang puso ni David ay genuine kasi gusto niya at ginagawa niya ang kalooban ng Panginoon. How many among you admire, inahangaan niyo ang puso ni David at gusto niyo magkaroon ng ganitong klaseng puso? Taas nga po ang kamay, real quick. Amen. How I wish, masasabi din, pagka wala na tayo at magkaroon siguro ng Bible, si Kyle, a woman after God's own heart. Si Stephen, a man after God's own heart. Grabe, no? Para sabihin na ang iyong puso o ikaw ay malapit sa puso ng Diyos. Wow! What an honor of a lifetime. Correct? Pero hindi porket si David, ang man after God's own heart, ay perpekto na siya. Nagkamali at nagkasala pa rin siya. Kasi ang sabi ng Scripture, nung siya ay nag-grows in strength at nag-grows in fame, one day, after 15 years, siya ay naging hari ng Israel. So yung kanyang mga responsibility dumami. Nung una, ang kanyang responsibility lang maging shepherd. Next, ang kanyang responsibility, maging grab driver. Food panda. Maghatid ng pagkain sa kanyang mga kapatid. Ang next na naging responsibility niya, patayin si Goliath. Correct? Iba-iba ang kanyang responsibility until siya ay naging king
of Israel. Palapakan natin ang Panginoon. And I don't know what happened. Pero ang sabi ng scripture, one day o one night, habang ang buong Israel ay nasa labanan, watch this, si David ay nagpaiwan sa kanyang bahay. Ulitin ko ulit. He was a king, pero nung time na nasa gera ang buong Israelites, si David ay piniling maiwan sa kanyang bahay. What happened there? Nung gabi na yon, lumabas siya sa kanyang balcony at may nakita siyang babae na naliligo. Babae na nagte-take a bath, na ang pangalan ay Bathsheba. Amen? Nagte-take a bath, ang pangalan ay Bathsheba. Pinatawag niya si Bathsheba, sinipingan niya kahit may asawa si Bathsheba at nabuntis si Bathsheba. He failed. David, a man after God's own heart. Si David na pure ang puso. Si David na malapit sa Panginoon. Nagkasala ng malaki sa harapan ng ating Panginoon. Nung nabalitaan ito, nung ito'y nireveal ng Lord kay Prophet Nathan, kinausap ni Prophet Nathan si King David, kinonfront siya sa kanyang kasalanan, but thank God, si David nagrepent sa ating Panginoon. And then sinulat niya ang Psalms 51 verse 10. Everybody read this with me. Create in me a new clean heart, O God, filled with clean thoughts and right desires. Sa ibang translation, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Now hold on. How did it happen? Nang isang 15 years old boy na sinabihan ng Bible, hindi ako tumitingin sa panlabas na appearance kundi sa kanyang puso kasi ginagawa niya ang kalooban ko. How come na ang isang David na sinabihang a man after God's own heart is the same David na nananalangin, Lord, palitan mo ang aking puso. Create in me a clean heart, O God, and renew the right spirit within me. What happened to his heart? Ano ang nangyari sa kanyang puso? Puso na hinahangaan, puso na malapit sa Diyos, ngayon puso na gusto niyang papalitan dahil sa kanyang pagkakamali. Hindi ba ganito ang istorya natin, mga kapatid? Marami sa atin ang nagsimula na pure. Pero unti-unti, habang tumatagal, natitempt tayo na mag-focus hindi sa pinapagawa ng Panginoon, kundi sa mga bagay na nararanasan natin sa ating buhay. Posible nga kaya, mga kapatid, na minsan sa ating paglilingkod, sa ating pagsisimba, na nung una ang focus natin ay laging nasa Panginoon, pero ngayon ang focus natin, ano ang mga ginagawa ko? Ano ang mga dapat kong gawin sa ministry? Ano ang mga laman ng aking kamay? Ano ang mga tools na meron sa akin? Mga kapatid, tatandaan po ninyo ito. Your heart will always regulate your hand. Kapag tama ang puso, magiging tama ang iyong mga ginagawa. Dinidiktahan ng iyong puso ang gagawin ng iyong kamay. Your hand and your heart is connected to each other. Nakakatakot, mga kapatid, kapag ang kamay natin ay punong-puno ng responsibility, pero ang puso natin ay empty mula sa ating Panginoon. Watch this. Si David, nagsimulang shepherd, walang masyadong responsibility. Pero habang tumatagal, na siya ay napopromote, na siya ay sumisikat, na siya ay nag-grows in strength, na siya ay napunta sa palasyo, puno ang kanyang kamay, pero ang puso niya gusto niyang papalitan. David has a full hand, but empty heart. Worn out ang kanyang puso. Nagkamali sa harapan ng ating Panginoon. If you got full hands and worn out heart, you are in trouble. Kapag ang kamay mo punong-puno pero ang puso mo ay tuyot na tuyot, you are in trouble. Kapag ang kamay mo nakataas pag nagpupuri pero wala ang puso mo sa iyong pagpupuri, you are in trouble. Dinadaya lang natin ang ating sarili, mga kapatid. Kapag busy tayo sa mga responsibility natin, pero nakalimutan nating ilapit ang ating puso sa ating Panginoon. Kasi anumang ginagawa ng puso mo ay connected sa ginagawa ng kamay mo. It's possible to look whole on the outside but broken on the inside. Kahit malakas, may breaking point. Kahit malalakas, kahit tatay, may limitation. Kahit nanay ay may limitation. At minsan kapag tayo ay hindi naging aware na alagaan ng ating puso,
posibleng maging outlet ng iyong brokenness ay yung pamilya mo. Ang maging outlet ng iyong brokenness ay yung anak mo at asawa mo. Nagiging irritable at magagalitin tayo minsan because we don't want to admit that our heart is not okay. Kaya napakahirap minsan maging pastor, maging leader, maging nanay, maging tatay kasi mahirap aminin that you are also broken from within. Bilang tatay, punong-puno ang kamay mo ng responsibility, pero ang puso mo ay tuyong-tuyo. Ang iyong kamay ay punong-puno ng mga bagay na pinapagawa ng Panginoon, pero sa totoo lang, you are dying on the inside. Katulad ni David, a man after God's own heart, hinangaan sa kanyang puso, pero marahil sa dami ng kanyang responsibility, nakalimutan niyang alagaan ng kanyang puso. Kaya sabi niya sa Psalms 51, Lord, create in me a clean heart and renew a right spirit within me. For I know that my hands are full. At kung gusto ko na magawa ang pinapagawa mo at manatiling full ang aking kamay, hayaan mong kung paanong puno ang aking kamay, dapat puno rin lagi ang aking puso. And I will illustrate it to you this way, mga kapatid. Kasi tayo, bilang nanay at bilang tatay, napakarami nating mga responsibility sa ating buhay. Pero ngayon, God wants you not just to focus on the responsibilities in your hand, but to guard and take care of your heart. Is as a father, as a mother, napakahalaga that we know how to regulate, we know how to take care of our heart. Ang nasa kanan po natin ngayon, mga kapatid, ay yung ating puso. Ang nasa kaliwa naman ay yung ating mga kamay. Alam mo si David, nung nag-i-start siya sa ministry, nung siya ay inanoint ng Panginoon bilang shepherd o bilang king, wala siyang masyadong responsibility. Meron lang siya puso. Tama? Bakit? Ang sabi nga ng Lord, di ba? Hindi ako tumitingin sa panlabas na appearance, kundi ang aking tinitignan ano daw? Puso. Ibig sabihin, ang puso ni David, kompleto, puno. Pero habang tumatagal, na siya ay binibigyan ng mga responsibility, na siya ay lumaban kay Goliath, na siya ay nagdala ng cheese bread sa kanyang mga kaibigan. Ang problem natin madalas, mga kapatid, pag dumadami ang ating mga responsibility, pino-pour out natin yung ating puso, correct? Hindi naman po pwedeng gumagawa ka ng responsibility mo na hindi mo binubuhos ang puso mo sa anumang bagay na ginagawa mo. Nung nagsisimula kayong mag-asawa, punong-puno ang puso mo, wala pa kayong masyadong responsibility. Nung nagse-celebrate pa lang kayo ng first months, mahal na mahal mo siya, punong-puno ang puso mo, at dahil wala ka pang masyadong responsibility, lahat ng monthsary may date kayo. Nung nag-enroll ka pa lang sa school, excited ka, bago pa ang uniform mo, bago ang mga school supplies mo, wala ka pang masyadong responsibility kasi grade 1 ka pa lang. At sinasabi ng teacher natin, o gawin nyo to, assignment natin to, kaya binubuhos mo ang puso mo sa pag-aaral mo, sa negosyo mo, sa trabaho mo, sa business mo, hanggang sa punong-puno na ang iyong mga kamay ng responsibility na nakalimutan mo, teka lang, wala na nga pala akong puso para sa aking ginagawa. Ang nangyayari, buhos tayo ng buhos sa mga responsibility natin, binubuhos natin ang lahat sa ating mga anak, ibinubuhos natin lahat sa ating asawa, binubuhos natin sa ministry, binubuhos natin sa negosyo, pero nakalimutan nating alagaan ang ating puso. Ang kalendaryo mo punong-puno, pero ang puso mo empty. You have to guard your heart and replenish. Every time na ikaw ay may responsibility, every time pinopromote ka ng Panginoon, every time na dinadagdagan ng Lord ng responsibility, at pumupunta ka sa bagong season, every time na nagkakaroon ka ng bagong tools. Si David, ang una niya lang tool, sling, yung tungkod. Nung naghahati siya ng pagkain, hawak niya? Plastic bag. Dalawa na tools niya ngayon. Yung tungkod, yung plastic bag. Pagkatapos ito, nilabanan niya si Goliath, ano ang tools niya? Yung slingshot. Nung siya'y naging hari, nagkaroon siya ng sword. Nagkaroon siya ng crown. Iba-ibang season, iba-ibang tools. Pero hindi niya kinalimutan yung kanyang pagiging shepherd. Dala niya lahat ng tools. Ang dami niyang responsibility. Shepherd siya, delivery boy siya, king siya, tatay siya. Pero nakalimutan niyang i-replenish ang kanyang puso. And many of us, watch this. If your hands are full and your hearts are worn out, it's a dangerous place to live. It's very dangerous kapag ang kamay natin ay punong-puno, pero ang puso natin ay walang laman.
Mga kapatid, gusto ipaalala sa atin ng ating Panginoon ngayon, alagaan mo ang iyong puso. Kung gaano kapuno ang kamay mo, dapat ganun kapuno ang puso mo. Hindi po pwedeng marami kang schedule, marami kang activity, pero ang puso mo ay hindi mo nire-replenish. Kaya napakahalagang umaating ka sa church, gaano ka man ka-busy. Napakahalagang nagbabasa ka ng Bible, gaano ka man ka-busy. Wag mong kakalimutang manalangin, gaano ka man ka-busy. Kasi every time na nagbibigay ka sa business mo, nagbibigay ka sa pamilya mo, nagbibigay ka sa ministry, nauubusan ka sa puso mo. Kailangan mo siyang i-replenish. So every time you come to church, you read the Bible and you pray, your heart, through His presence, are being filled. Yung emptiness, yung kakulangan, yung pagkasaid, ay pinupunan ng ating Panginoon. Buti pa, yung ating mga gitara minsan nakatono, pero yung puso natin, wala sa tono. Napaka-busy natin madalas na wala na tayong time para ipahinga ang ating mga puso. At magtataka na lang tayo, how did I get here? Dati ang punong-puno ng puso ko, excited na excited ako sa ministry. Lagi ako maaga sa ministry. Lagi ako nagsisimba, linggo-linggo. Pero sa dami ng responsibility, sabi pa nga natin, Lord, pagpalain mo ko. Lord, i-bless mo ang business ko. Lord, sana magkaroon ako ng sari-sari store para magkaroon kami ng pang-araw-araw na panggastos man lamang. Nung nagkaroon ng sari-sari store, pinalaki ng Lord ang sari-sari store, in-invite mo sa church, ate, punta ka sa church, ay hindi ko masara yung tindahan ko kasi sayang naman yung bibili. Buti pa yung bibili, inasikaso, yung nagbigay ng tindahan, nakalimutan. Tapos magtataka tayo kung bakit palang worn out, pagod, overwhelmed, busy, walang ligaya, walang passion, tinatabang sa ministry at tinatabang sa mga bagay na para sa Panginoon. I get this all the time. Pastor, lagi ako nagsisimba, pero bakit ganon? Para ang puso ko tuyong-tuyo. Para akong dry na dry. Pag inaaya mo sila, Pastor, pasensya ka na. Busy talaga ako. Naalala ko yung cellphone ko this past few days kasi ang tagal na namin cellphone to ni Jenny. Nag-a-alarm siya sa akin. Sabi niya, internal storage is dangerously low. Grabe, cellphone lang, dangerous. Parang kakabahan ka talaga Ano ba mangyayari? Kasi gumagana pa naman yung cellphone ko pero nagwa-warning siya sa akin na kapag hindi mo binigyan ng attention ito, pwedeng yung dating gumagana, hindi nagagana at huwag kang magtataka kung hindi na siya gagana kasi nag-warning siya. And minsan, habang nagda-drive tayo, nakikita natin yung fuel natin, sinasabi na mag-e-empty na ang fuel mo. Kailangan mo na magpagas. Umaandar pa rin ang kotse, pero nagwa-warning siya, pag hindi mo binigyan ng atensyon, ititirik ka niyan. You will only go so far and it will shut down. Huwag mong ipilit. Huwag mong puwersahin na umandar pa rin with an empty heart. You cannot minister with an empty heart. You cannot preach with an empty heart. You cannot worship lead with an empty heart. You cannot minister to somebody with an empty heart. You have to replenish your heart and guard your heart. Sabi mo, check your heart. Bakit dangerous mga kapatid? Kasi kapag ang kamay mo ay punong-puno ng responsibility, pero ang puso mo ay said na said, para lang mapunan yung puso mo, gagawa ka ng paraan para mawala. Nagdi-distress tayo minsan. Dahil sa dami ng responsibility, stress ka na. Ako lang yata dito na i-stress pa na. Minsan sa dami ng responsibility, nai-stress ka, correct? At dahil nai-stress ka, minsan hindi mo kinukuha sa Word of God, hindi ka nananalangin, wala kang devotion sa Panginoon, saan tayo bumabaling? Pornography. You are drinking yourself to death. Umiinom, lasing-lalasing ka na, ayaw mo pa huminto. Bakit? Stress ako We fall into vices. Mas pinipili pa natin yung casual sex. Because we're so stressed. And we need somebody to fill in. Nakala natin, yung kapartner natin ang makakapagbigay at makakapagpuno ng bagay na ibinuhos na natin sa iba. But only God can fix your heart. Only God can replenish that what was lost in your heart. You have to check your heart again. Dito kasi sa mundong ginagalawan natin, pag masyado kang busy, hinahangaan ka. Pasinin nyo sa opisina ninyo, wag mo ko istorbohin, busy ako. Ay, napakasipag. Bakit? Ang daming responsibility. May kilala mo ba kayo, busy pero hindi productive? Punong-puno kasi ang kamay, pero ang puso walang laman.
ina-admire ng mundo na kailangan marami kang ginagawa. Pero ang pinapaalala ng Panginoon, habang dumadami ang responsibility mo, dati nagsimula ka sa tungkod, ngayon may corona ka na. Huwag kang magpa-overwhelm sa responsibility na nakalimutan mo ang puso mo na ilapit mo sa ating Panginoon. Kasi kung hindi mo i-ignore, mababa na ang laman ng puso mo. You will only go so far. Magsha-shutdown yan. Ititiri ka niyan. Ayaw nyo naman siguro magkaroon ng pastor na punong-puno ang schedule pero walang puso. Ayaw naman siguro natin na magkaroon tayo ng mga church leaders na punong-puno ang schedule pero wala na ang kanilang puso sa kanilang ginagawa. Nakataas nga yung kamay pero yung puso hindi naman nakasuko sa Panginoon. No wonder sabi ni David, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." And maybe, just maybe, David was saying, "Lord, I'm so overwhelmed with responsibilities. Yung kakulangan sa akin, nahanap ko kay Bathsheba. I fall into sin because I failed to take care of my heart." Ang sabi ng scripture sa Proverbs 4 verse 23 rather, "Guard your heart above all else." Everybody read that with me. Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Everybody say, above all else. Alagaan mo ang iyong puso above all else. Ano ibig sabihin ng above all else? It communicates priority. Iprioridad mo ang pag-aalaga ng iyong puso. Make sure na habang nilalagyan mo ang kalendaryo mo ng responsibility, make sure na ang iyong puso ay nire-replenish mo ng Word of God. Make sure na ang iyong puso ay inaalagaan mo. Above all else, prioritize guarding your heart. Because your heart is the truest expression of yourself. Yung puso mo, yan talaga yung ikaw. Marami kang personality. You're a person with many hats. Shepherd ka na. Grab delivery driver ka pa. Harp, tumutugtog ka, musician kasi David musician din. You are a warrior. And also you are a king. Ang dami mong responsibility. Pero alagaan mo ang iyong puso. Kasi marami kang responsibility pero iisa lang ang iyong puso. Always guard your heart. Kaya in fact, sabi ni Jesus, di ba, deny yourself, take up your cross and follow me. I believe with all my heart ang sinasabi ng Lord sa atin, kung gusto mo talaga ng self-denial, kailangan yung puso mo mabantayan mo eh. Kasi kapag ang puso natin na hindi natin binabantayan, we will fall into series of mistakes and failure. Moral corruption. We will perverse our heart, our behavior. Mawawalan tayo ng pananampalataya. Mag-focus tayo sa materialism. Mag-focus tayo sa pride natin. At pinupuno natin yung puso natin ng trash, ng basura. At hindi po ako basurero, pero ang alam ko lang, maliit man ang basura o malaki, basura pa din yan. The only way for you to take up your cross and follow Jesus is to guard your heart. Kasi ang sabi mismo ng ating Panginoong Hesus, for where your treasure is, there your heart be also. Out of the abundance of your heart, the mouth speaks. Your heart is very important. Take care of it. Huwag ka magpa-overwhelm sa dami ng responsibility bilang nanay. Huwag ka magpa-overwhelm sa responsibility bilang tatay. Tatay ka na, may sideline ka pa. Ikaw pa minsan maghuhugas ng pinggan. Ikaw pa minsan magliligpit ng ganito. Ikaw pa maghahatid sa mga anak mo. Pero kahit gaano ka kabisi, huwag mong kalimutan ang iyong puso. Nagsimula kayo, isa lang ang branch ng inyong negosyo. Lagi ka pa nagsisimba, 7 na ngayon. Pinagpala ka ng Panginoon. Saludo naman tayo sa Panginoon dyan. Pero kapag punong-puno na ang iyong kamay, pero ang puso mo ay empty, darating ang araw, meron kang 10 branches, pero walang-wala ka na sa iyong puso. 10 ang inyong branches, pero ang puso mo ay tuyot na tuyot sa Panginoon at sasabihin mo pa rin, bakit ganon? Success doesn't feel successful. Bakit ganon? I'm full but I'm not fulfilled. Why? Because you failed to guard your heart. Above all else, it will become the wellspring of your life. Bantayan po natin ang ating puso. And in fact, if you are here for the first time at hindi mo kilala ang ating Panginoong Hesus, ang pagtanggap nga sa Panginoon ay nagsisimula sa puso. Papasukin mo siya. Marami sa atin pinalabas na si Lord sa puso dahil ang dami nating nilalagay dito na mga schedules natin and busyness natin. Buti pa yung ibang bagay may schedule pero si Lord wala.
Ang sabi ng scripture, Romans 10:9, and I will end with this, if you openly declare, Romans 10:9, if you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart, everybody say, believe in your heart. Believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Whoa! That's how powerful your heart is. Dito nagsisimula ang relasyon natin sa Panginoon, that when we believe in Jesus Christ, you will be saved. Guard your heart, kapatid. Bantayan natin ang ating puso. Mga kapatid, let me just encourage you, wag lang basta tanggap ng responsibility. Tanggapin mo ang sinasabi ng Panginoon. And lagi ko ito sinasabi sa lahat ng kinakasal ko. Don't be so caught up with your business na mawawalan kayo ng panahon para basahin ang kanyang salita. That is very important because the Word of God will bring faith. Stir up the faith in your heart. Alam niyo po, yung paghingi ng tulong is actually a universal need. Lahat ng tao nangangailangan ng tulong at some point in our life. Yan man ay practical na tulong o emotional encouragement, no one is strong enough para sabihin, hindi ko kailanman kakailanganin ng tulong. Kaya kapag tayo po ay kumakausap ng ibang tao at kinakamusta natin sila at sasabihin natin, kamusta ka na? At lalo na pag sinabi nilang, I'm fine, kung yung nagsalita Christian, huwag kayo kagad maniniwala. Hindi naman nila gustong magsinungaling, pero may mga sitwasyon lang talaga at problema sa ating buhay na mas madaling sabihin, I'm fine, kesa I'm not fine. May mga sitwasyon lang siguro sa buhay natin na masyadong personal at problemang masyadong malalim na parang mas gusto ko nang sabihin, okay lang ako, kesa ikwento ko sa iyo kung bakit hindi ako okay. Which goes to show, mga kapatid, na hindi na natin dapat kino-question, kailangan ba ng katabi natin ng tulong? Obviously, kung hindi mo kailangan ng tulong ngayon, mag-antay ka lang. After 3 months, you might need one. Lahat tayo kailangan at mangangailangan ng tulong, pero ang mas magandang tanong siguro, kapag kailangan mo na yung tulong, kanino ka tatawag para doon sa tulong na iyong kailangan? Because everyone is looking for help. Maaring ikaw ay umaasa ng tulong sa pera, sa koneksyon, sa edukasyon, sa mga relationships ng iyong buhay. But if you're old enough like me, marirealize nyo po na tayo pong lahat ay darating sa tagpo ng ating buhay na marirealize natin hindi sapat ang ating kakayanan. Darating po tayo sa sitwasyon ng ating buhay na ma-overwhelm ka sa tindi ng mga responsibility at sa tindi ng mga pressure sa iyong buhay that you will experience loss of a loved one, loss of a job, loss of a business, loss of an opportunity, at kapag ikaw ay nawalan, kapag ikaw ay natanggalan, siguradong madidiscourage ka, mapoprostrate ka, or even worse, for some of us, tayo ay magluluksa. Everything that you have dependent on ay para bang tinanggal ng ating Panginoon. Inabandona ka ng mga parehong taong inasahan mong tutulong sa iyo. Yung pakiramdam mo, lahat na lang tinanggal ni Lord. Lahat na lang nawala sa iyo. Kabuhayan, kalusugan, kaibigan, and is it as if you feel like you are flying without wings. Na lumilipad ka pero unti-unting tinatanggal ng Panginoon ang iba't ibang aspeto ng buhay mo na iyong sinimulang panampalatayanan. May mga season siguro po talaga ng buhay natin that God will intentionally strip away every visible support in your life. Mga pakpak sa iyong buhay, hindi para patayin tayo, hindi para ipahamak tayo, kundi para turuan ang bawat isa sa atin that when everything fails in your life, God will never fail. Bumagsak man, huminto man, iwanan ka man ng iba, kalimutan ka man ng iba, ang Diyos hindi tayo papabayaan at ang Diyos ay hindi tayo kakalimutan. Alam niyo po, ang mga ibon kailangan ng pakpak para lumipad. Ang eroplano, kailangan niya hindi lang ng pakpak, kundi magandang engineering para siya ay makalipad. Napansin niyo ba, mga kapatid, kapag tinanggalan mo ng pakpak ang ibon, hindi na siya makakalipad. Kapag tinanggalan mo ng pakpak ang eroplano, hindi ka na makakalipad. Na minsan, iaalaw talaga ng Panginoon na tanggalin ang mga safety net sa ating buhay. Tatanggalin ng Panginoon ang mga pakpak
hawak natin para ma-realize natin na wala tayong pwedeng sandigan, wala tayong pwedeng paniwalaan kundi ang ating Panginoon lamang. Naalala niyo po ang mga Israelites nung sila ay naglalakbay mula Ehipto patungo ng Promised Land? 40 taon silang nasa wilderness. Wala silang farm. Hindi sila lumaki sa farm. Wala silang wells, wala silang balon, wala silang supermarket. Pero ang Diyos, out of nowhere, nag-provide ng manna from heaven na nag-sustain sa kanila. Wala silang supermarket, walang Pure Gold, walang KFC, walang Jollibee. Pero kahit mawala ang natural ways to provide, laging may supernatural na pamamaraan ng ating Panginoon. Si Elijah sa panahon ng tagutom na siya din ang nag-declare. Ang sabi ng scripture, pinapunta siya ng Panginoon sa isang brook. At araw-araw, twice a day, naghahatid yung raven ng pagkain at meat sa kanya. Raven na scavenger. Raven na madamot sa pagkain, pero ginamit ng Panginoon. Bakit? Huminto man ang natural na pamamaraan to provide, God will always supernaturally provide for each and every one of us. Kung hindi pa rin kayo kumbisido, maaaring narinig nyo na po ang kwento ni Peter. Si Peter na humakbang at lumakad sa ibabaw ng tubig. Nung si Peter ay lumalakad sa ibabaw ng tubig, wala tayong makikitang kahit anong visible support. Wala siyang salbabida. Amen. Wala siyang lifeguard. Pero kahit wala siyang salbabida, walang visible support. Pero yung salita ng Panginoon na kanyang pinanghawakan ang naging dahilan kung bakit nanatili siya at nakakalakad sa ibabaw ng tubig. Siguro kilala niyo si David. Si David nung nilabanan niya si Goliath, wala siyang experience. He doesn't qualify for the height. Wala siyang armor, wala siyang espada, wala siyang military might. Pero dahil siya ang inanoint ng ating Panginoon, wala man siyang pakpak. Wala man siyang resources, pero hanggat nasa kanya ang Panginoon, alam natin ang nangyari, he defeated Goliath in a graceful way. Kilala naman siguro natin si Moses, mga kapatid, na pinili ng Panginoon para maging spokesperson niya at i-deliver ang nation of Israel. Amen? Spokesperson pero bulol. He doesn't have the eloquence. Wala siyang title, wala siyang charisma, pero ginamit siya ng Panginoon na deliverer ng nation of Israel upang ilabas ang kanyang bayan mula sa pagkaalipin. Bakit ko ito sinasabi? Paalala sa bawat isa sa atin that when everything fails in your life, God will never fail. Sabi mo sa katabi mo, God will never fail. Ang Diyos natin hindi sasablay. Ang Diyos natin hindi makakalimot. Ang Diyos natin ay hindi magkukulang. Kilala niyo siguro si Gideon. Si Gideon sa Judges chapter 6 ay binigyan ng Panginoon ng isang special na assignment. At ang assignment ni Gideon, maging deliverer din katulad ni Moses. Papangunahan ni Gideon ang nation of Israel against the Midianite. Alam natin ang storya, bago ko mawala 2 weeks ago, paulit-ulit nating binabanggit at pinag-aaralan ng buhay ni Gideon. Si Gideon, habang siya'y tinawag ng Panginoon na maging deliverer, nagtatago siya sa kanyang takot. Nagtatago siya sa kanyang insecurity. Kumbinsidong-kumbinsido siya na yung pamilya nila ang pinakamahina sa kanilang angkan. Kumbinsidong-kumbinsido siya na siya ang pinakamahina sa kanyang buong pamilya. Pero nakita siya ng Panginoon in the midst of his insecurity. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, "You are a mighty warrior." And God being true to His word, sabi ng scripture, si Gideon, ginather niya ang 32,000 soldiers para pangunahan ang Israel sa pakikipaglaban sa mga Midianites. Nung nakita ng Panginoon ang 32,000 soldier, this is what God says, Judges chapter 7 verse 2. The Lord said to Gideon, "You have too many men. Masyado kayong marami. I cannot deliver Midian into their hands, or Israel would boast against me. My own strength has saved me." Ano sabi ng Panginoon? Masyado kayong marami. Kailangan yung bawasan yung 32,000 hanggang maging 300. Hold on a second. Yung 32,000 naging 300. At ang kalaban nila, libo-libo. Hindi ba suicide mission yan? Kapag 300 lang kayo at ang kalaban nyo libo, ang safe approach, Lord, padala natin lahat ng 32,000. Ito nga 32,000, hindi tayo sure. Pero ano sabi ng Panginoon? Bawasan mo. Minsan talaga si Lord ganun, ano? Minsan, ang mathematics ni Lord, subtraction muna bago multiplication. Kasi minsan tayo, excited na tayo sa multiplication,
Pero minsan ang pamamaraan ng Panginoon, bawasan nyo muna yung 32,000. I'm not trying to kill you. I'm trying to teach you to depend on me. Bakit? Balik mo yung verse na, kasi kapag nanalo kayo sa 32,000, iisipin nyo, pakpak nyo ang nagpanalo sa inyo. Iisipin nyong lakas ninyo ang nagpanalo sa inyo. Pero hayaan mo kung tanggalin ang pakpak mo. Hayaan mo kung tanggalin ang numero at galing ninyo. Hayaan nyo kung ma-realize yung outnumbered kayo. At kapag nanalo kayo ng 300 lang kayo, doon nyo ma-realize that you can fly without wings as long as God is with you. Pinapatunayan lang ng Panginoon sa atin, mga kapatid, ngayong araw na ito, na ang tunay na katagumpayan ay makikita natin hindi sa strategy, hindi sa lakas. Ang tunay na katagumpayan ay makikita natin sa pamamagitan ng presensya ng ating Panginoon. Na minsan, hahayaan talaga ng Panginoon na bago kanya i-release, kailangan niyang tanggalin at putulin muna ang iyong mga pakpak. That sometimes subtraction is God's strategy for your multiplication. Hindi ko alam, siguro kaya hindi kayo nag-i-amen kasi pakiramdam nyo, parang lahat naman nadadagdag sa inyo. Sabi mo nga, Pastor, 2025 is a year of more. So I've been asking the Lord for more. Pero what if, pagdating ng December, lahat ng binigay sa iyo ng Lord na more, tatanggalin din ng Panginoon? Not to punish you, not to kill you, but to teach you that you cannot depend on these things. Hindi mo pwedeng paniwalaan at dependihan ng iyong pakpak para ikaw ay makasoar ng mas mataas. Ang ibon kailangan ng pakpak para makalipad. Ang eroplano kailangan ng pakpak para makalipad. Pero have you ever wondered why ang rocket nakakalipad na walang pakpak? Bakit? Hindi lahat ng lumilipad kailangan ng pakpak. I believe this is a good illustration, a reminder for each and every one of us. Masyado na ba tayo nakadepende sa mga pakpak natin? Sa business natin, sa education natin, sa connection natin, sa society that we are in, sa government natin, na yung mga bagay na ito ang magdadala sa atin patungo sa katagumpayan? Pero kapag tinanggal ng Panginoon, dun mo lang nare-realize, oo nga masyado ko nagdepende sa maraming bagay, akala ko hindi ko kayang mabuhay, hindi ko kayang makasurvive, pero nung tinanggal ng Panginoon, yung job security, alala nyo, di ba, nung nagtatrabaho kayo, sabi, huwag kayo dyan sa mga freelancer na yan. Kailangan doon kayo sa trabaho na may security. Ikaw naman, masyado ka nakadepende sa job security kasi nga, yung trabaho mo, 25 years ka na. Nung nag-pandemic, ikaw pa yung unang tinanggal. Takantaka ka ngayon, kala ko ba job security to? Alam niyo kung bakit? Because your job can give you a salary, but only God can give you a security. Amen. Si Lord lang makakapagbigay ng security. Amen. Ano ang itinuturo ng Panginoon sa atin? Na minsan masyado tayo nakadepende sa ating visible support. Hanggat meron ako nakikitang suporta, hanggat nandyan ang mga kaibigan ko, meron akong visible support, I can fly. Pero minsan tatanggalin ng Lord ang ating mga pakpak para ma-realize natin na kahit walang visible support, laging mayroong divine support ang ating Panginoon. Willing ang Diyos na tuparin ang kanyang mga pangako sa atin na hindi niya tayo pababayaan o hindi niya tayo iiwan. Napansin niyo po ba yung saranggola? Wala siyang engine, wala siyang pakpak, pero nakakalipad siya. Hindi dahil may makina siya, hindi dahil may pakpak siya, nakakalipad siya dahil sa hangin. Naunawaan niyo mga kapatid, sino sa inyo nakakakita ng hangin? Naaamoy ko yan minsan, Pastor, pero hindi ako nakakakita ng hangin. Why? Because the kite can fly. Masin niyo, wala siyang engine, wala siyang pakpak, but he can soar. It can soar. Kaya niyang lumipad sa alapap na walang visible support. Ano lang sumusuporta sa kanya? Hangin. Amen? That even though walang wings, walang engine, walang visible support, laging may invisible support ang ating Panginoon sa atin. Kasi ang human support, it will fail. Pero ang divine support, it will be most evident in your life. Ang mga kaibigan mo, i-disappoint ka. Ang mga partners mo, magwi-withdraw sa kontrata na yan. But even when people leaves, Jesus will never leave you. Darating ang pagkakataon, wala ka mahahanap na investor, wala ka makikitang resources, walang cheerleader, walang connection, walang role model, walang budget, hello, walang building, hello, walang network, hello, walang safety net. Pero kapag wala kang pakpak, this is a perfect condition for God to show you who He is in your life.
Hindi porket natanggalan ka ng pakpak, kailangan mo nang sumemplang. The removal of your wings is not the end of your flight. Hindi porket wala ka ng pakpak, tapos na ang iyong paglipad. Because as long as you have the source, the God who promised you that He will never leave you nor forsake you, the God who promised you that He will supply all your needs according to His riches in glory, the one who promised you that even when you walk through the valley of the shadow of death, you should not be afraid, the one who promised you that I will be your shepherd, I will be your deliverer, I will be your protector. As long as you have God, masubtract na ang lahat as long as I have the source. Lord, thank you. Pagkatapos ng subtraction, sigurado may multiplication. Hallelujah. Alam niyo, ito nga yung paradox niyan eh. Diba? Tayo minsan, nagpe-pray tayo sa Lord, Lord, dagdagan mo. Diba? Sabi ni Pastor Siping kasi, 2025 is a year of more. Dagdagan mo naman yung lakas ko, Lord. Dagdagan mo naman yung kaibigan ko. Dagdagan mo naman yung pera ko. Konti, malungkot po yung zero sa bank account ko, nag-iisa. Dagdagan mo naman ang connection. Di ba? Yun yung paradox minsan, di ba? That if we want multiplication, Lord, give us more. Give us more. Pero what if I tell you, mga kapatid, na ang mathematics ng Lord for multiplication is not just adding more, but subtracting more so that God will multiply the less that you have. Minsan sabihin natin, parang kailangan ko pa ng extra kaibigan, extra tao, extra connection. Kailangan ko ng mas malaking pakpak para mas maging mataas ang aking paglipad. Sabi ng Panginoon, alam mo, ang kailangan mo, hindi malaking pakpak, kundi malaking pananampalataya sa akin. Kasi minsan, bago ka iangat ng Panginoon, huhubaran ka muna niya. Bago ka paliparin ng ating Panginoon, tuturuan ka muna niyang magtiwala sa Kanya. But are you willing to trust God kahit na babawasan muna ni Lord bago niya i-multiply? Katulad ng mga sculptor. Di ba yung mga sculpture? Correct me nga, sculpture. Di ba? Di ba yung mga nag-sculpture? Di ba? May mga clay yan o putik. I don't know kung ano yung ginagamit nila. Di ba? Putik. Para makakreate siya ng isang masterpiece, hindi pwedeng dagdag lang siya ng dagdag ng clay. Right? Mapapansin niyo sa mga sculpture, para magkaroon ng hugis yon, malaking bloke yon, pero kailangan niya magbawas. He has to subtract. He has to eliminate something. Nga na, minsan masyado nating ina-idolize yung mga blessing, kaya yung blessing naging idol na. But what if the very thing that you celebrate, God will eliminate? For you to be able to experience multiplication. Yun, mahirap yun. Kasi pag tinatanggal na, teka, baka kulangin ako ng clay. Baka kulangin ako ng putik. Pero minsan doon sa gitna ng kakulangan, doon nahuhugis ng Panginoon yung ating destiny. Napansin niyo ba that when you have less, you trust God more? Pag konting-konti ang meron ka, mas malaking-malaki ang pananampalataya mo. Remember those moments na walang-wala ka talaga? Ni Jollibee, hindi kayo makabili, pang okasyon lang talaga. Naalala mo yung lalim ng panalangin mo na may kasamang iyak at uhog? Now all of a sudden, after 15 years, after 20 years, after 4 decades, nakatapos ang iyong mga anak, magaganda ang kanilang mga trabaho, you will able to travel to different parts of the world and you forgot the very moment that you're grateful for dun sa less. I'm not saying it's wrong, pero napansin niyo ho ba na minsan mas maigting, mas malalim ang relationship natin sa Panginoon kapag walang-wala tayo? Hindi ko naman pinagpe-pray kay Lord na mawalan kayo. Hindi ko pinagpe-pray sa Panginoon na mag-subtract ang inyong buhay. Pero gusto ko lang ipaalala sa inyo. Kung every Sunday naating kayo sa church at lagi ko lang sasabihin, huwag kayong mag-alala, tumawag lang kayo sa Panginoon, magsimba lang kayo, lagi kayong pagpapalain ng Panginoon, I would be lying to you if I tell you that as long as umaating ka ng church, hindi ka na makakaroon ng problema. As long as umaating ka ng church, hindi ka na mawawalan. But that's not the truth. Nothing could be further from the truth. Bakit? Kasi kahit nagsisimba ka, pwede kang mawalan ng mahal sa buhay. Kahit nagsisimba ka, pwede kayong maghiwalay bilang mag-asawa. Kahit na nananalangin ka, pwedeng malugi ang inyong negosyo. Pwede kang tanggalan ng Lord ng pakpak para ma-realize mo that is the only way for you to grow and to soar and to multiply. Ano po ang sabi ni Jesus sa John chapter 15? Diba? Ang sabi ni Jesus sa John chapter 15, every branch in me that does not bear fruit, highlight this part, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes. Ano yung prunes? Ginugupit. Now, tignan nyo yung verse again. Look at this verse. I need your brilliant minds here. Ano yung unang statement?
Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Now, ang sabi ng Scripture, yung mga sanga daw na hindi nagbubunga, tinatanggal. Tama ba yon? Tama naman. Di ba? Kung hindi siya nagbubunga, tanggalin. Kung hindi na kumikita, edi isara mo na. Kung wala ng benepisyo, iwanan mo na. That's normal, that's logical. Pero yung second statement, hindi. Ano yung second statement? And every branch that bears fruit, He prunes. Teka lang. Nagbubunga na, bakit pa kailangan gupitin? Nagiging source na ng blessing, bakit pa kailangan tanggalin? Ano daw po ang reason? Why did God allow the pruning? Ano sabi ng Bible? That it may bear more. 2025 as a year of Hallelujah. That God would, ano sabi ng Scripture? He will prune. Gugupitin ng Panginoon to bear more. So nagbubunga na, but if you want more, God has to cut it. Now, this is the dilemma. Pruning is painful. Masakit mawalan. Masakit manakawan. Masakit gupitan ng pakpak. Masakit kapag may mga bagay kang pinahalagahan, pinaghirapan, biglang tinanggal ng Panginoon. O at least, hiniling ng Panginoon sa atin. But sometimes, yung mga pruning na yan is necessary for you to what? To bear fruit. Question, do you want to bear fruit? Yes. And you might be bearing fruit now. But if you want to bear more fruit, subtraction has to happen. Elimination has to happen. Pruning has to happen. Tingnan nyo, hindi kayo maka-amen. Kasi baka nakikinig yung angel. Baka pag sinabi kong amen, tanggalin niya. Baka bigla kami mag-break, bigla magsara yung... Come on now. Amen? Why? Because pruning is what? Is painful. Amen? Look at Apostle Paul, for example. Now, si Apostle Paul, kilala naman natin siya, he wrote 66% of the New Testament. Si Apostle Paul, bago po siya mamatay, alam niyo si Apostle Paul, ilang beses po yan nakulong. Hindi dahil sa krimen, hindi dahil sa flood control. Okay. Okay. Yung mga pumalakpak, binahayan. Tama. Okay. So, si Apostle Paul, we remember him. He was in prison many, many times because of his faith. And one time, when he was in prison, he's writing a letter to Timothy, he recalls something. Naalala niya. Naalala niya, nung siya ay nililitis sa harap ng Senado, okay, na nung hinarap si Apostle Paul sa harap ng mga religious court, nung tinignan niya ang kanyang kaliwa, tinignan niya yung kanyang kanan, wala siyang kasamahan sa church, wala siyang kaibigan, pakiramdam niya, nag-iisa siya. Bakit? Minsan talaga, kailangang tanggalin ng Panginoon ang ating pakpak. Because God doesn't want you to depend on your business partner. God doesn't want you to depend on the stock market. God doesn't want you to depend on your education. All of these are important and good. But God wants you to depend on Jesus more. Naalala ko yung rich young ruler sa Bible na lumapit kay Jesus Christ. Rich young ruler, also known as Daniel Padilla. Kasi nasa kanya na lahat eh. Rich young ruler. Okay, nasa kanya na lahat eh. Rich, ibig sabihin nasa kanya yung wealth. Young, ibig sabihin nasa kanya lahat ng oras. Ruler, ibig sabihin may power siya. So imagine, you have the time, you have the wealth, you have the power. And yet, rich, young, ruler, may tanong pa rin. Alam niyo kung bakit? Merong God-sized void sa puso mo na hindi kayang punan ng kahit anong power, wealth, or time that you have. And then he came to Jesus Christ. Sabi niya, Teacher, Rabbi, sabi niya kay Jesus, what must I do to inherit eternal life? Which is a wrong question, by the way. Amen? Because nakadepende kagad siya, ano pwede kong gawin? Akala niya kasi kaya niya i-manipulate ang lahat. But honestly, kahit anong pagpapakita mo, kahit anong gawin mo, you cannot earn your way to your salvation. You cannot earn your way to God's love. God's grace is a favor that you should receive, not earn. So, pero mali ang kanyang tanong, sabi niya, what must I do to inherit eternal life? Alam mo, sabi ni Jesus sa kanya, ibenta mo lahat ng ari-arian mo. Subtraction. Correct? Mayaman siya eh. Nasa kanya na ang lahat. He is bearing fruit. Pero sabi ng Lord, benta mo. Prune? Ito yung rason kung bakit ganito ako ngayon.
Kaya ako influential kasi marami akong pera, may pakpak ako. Now, gusto mong tanggalin ko yung pakpak ko. Sabi ng Lord, sige, sell everything that you have. And you will receive treasures in heaven. Multiplication. So, subtraction has to happen before multiplication. Pwedeng hindi mo gawin, pero hindi mo matatanggap ang multiplication. Correct? Pwede niya naman sabihin, okay na ako sa buhay ko eh. Pero bakit siya nagtatanong ng salvation? Kasi alam niya, kahit may pera, may kapangyarihan ako, may oras ako, may kulang pa rin. And now he's asking, ano ang pwede kong gawin para maligtas? Sabi ni Lord, benta mo lahat ng ari-arian mo. Huwag naman. Lord, gusto ko mag-mature. Sara mo nga tindahan mo pag Sunday. Lord, gusto ko mag-grow. Iwan mo nga yung aso mo mag-isa. Ang mathematics ng Diyos, you want multiplication? You have to subtract. Nasanay kasi tayo mga Christian minsan, yung parang dagdag lang ng dagdag. I need more blessing, Lord. I need more anointing. I need more wisdom. Maganda lahat yun. Pero kung dagdag ka lang ng dagdag, wala kang binabawas, walang paglalagyan. Come on now. So gusto mo bang lagay lang ng lagay si Lord, hindi mo na masalo sa dami ng karga mo? You have to let it go first. Analyze what you have. Analyze your baggage. Maganda libro yan ha. Baggage. Parang magandang libro isulat yun, no? Na kailangan. Tanggalin mo ang mga bagahe mo para ikaw ay malayang makasunod sa ating Panginoon. Ano sabi niya? Okay, if you really want to receive that salvation, are you willing to sell everything? Ano sinasabi ng Panginoon? Are you willing na isubtract ng Panginoon ang lahat? Willing ka mabawasan ng followers? Willing ka mabawasan ng project? Willing ka mawalan? Willing ka malugi? Willing ka magkasakit? Lord, if this is the way for me to multiply, go ahead. Katulad ni Apostle Paul, biruin mo ha, nasa loob siya ng kulungan, he was actually in his deathbed, iniisip niya, grabe, nahalala ko, nung nilitis ako, nung ako ay dinala sa religious court, akala ko nandun yung mga kaibigan ko, andun yung mga sumuporta sa akin, ang dami ko kayang friends sa Facebook, 2,000. Pero yung 2,000 friends mo na yan, ilan ang dadalaw sa'yo pag nagkasakit ka? Ilan ang pupunta sa funeral mo? Those are real friends, right? Sometimes God will eliminate things. Sabi ni Apostle Paul, tinignan ko kaliwa, tinignan ko kanan. Walang co-workers, walang kapwa-believers, walang kaibigan. And then he realized something. He may felt abandoned. He may felt lonely. But it doesn't mean he was alone. Maaaring nararamdaman mo minsan mag-isa ka lang o nag-iisa ka. Pero hindi yun ang totoo. Kasi pakiramdam man natin nag-iisa tayo, never tayong pinabayaan ng Panginoon. Ano ang sabi ni Apostle Paul? 2 Timothy chapter 4 verse 16. At my first defense, so nandun siya sa harapan ng korte. No one came to my support. Everyone deserted me. Iniwan nila akong lahat. Tapos na ba yung verse? No. Can we read that next part? Highlight this part. But the Lord stood at my side and gave me strength. Now everyone abandoned me. And yet, in the moment of my isolation, I realized, hindi pala talaga ako nag-iisa. Kasama ko pala talaga ang ating Panginoon. Na minsan sa panahon na kailangan ko siya, when everything else is stripped away, kapag tinanggal ang lahat ng pakpak ko, I can still fly. Alam mo, darating ang araw na kapag ikaw ay marunong magtiwala sa Diyos, magugulat ka na lang. Akala mo, connection na nagsusustain sa'yo. Akala mo, influence mo nagsusustain sa'yo. Akala mo, education mo nagsusustain sa'yo. Only to find out that you are flying without wings. Why? As long as you have the wind, as long as you have the source, as long as you have your God, He will never leave you nor forsake you. Iiwan ka ng lahat, but the Lord will always stood at your side to defend you, to fulfill His promise to you. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka ng Panginoong pababayaan. So ang tanong ko sa iyo, sa mga panahon nangangailangan ka ng tulong, kanino ka tumatawag? Ano ang una mong, madali sabihin, kay Lord, kay Lord, kay Lord. But actually, pagka may financial issue, anong una mong hinahanap? Kumbay. Shout out po sa mga kapatid natin, mahal namin kayo. Amen? Buti ko anak ka ng contractor, di ka naman mayaman. Ang
naghahanap ka ng visible support. Magugulat ka na wala na pala akong pakpak. Wala na pala lahat ng inasahan ko. Lahat ng pinagdependihan ko. Pinaghirapan ko to ng 20 years. All of a sudden, biglang mawawala. Alam niyo kung bakit? Walang bagay na pwede mong pagkatiwalaan dito sa mundong ito. Anytime pwede kang tanggalin sa trabaho. Anytime pwede kang mawalan ng pera. Anytime pwede bumagsak ang stock market. Anytime. Those people who manipulate our government. Lahat ng dinipensahan mo, lahat ng pinanampalatayanan mo, pwedeng mawala. That's why when you look up to the sky, when you look for help, don't look at the visible support. Look to Jesus. In Psalms chapter 121, the Bible says, I lift up my eyes to the mountain. Tiningala ko ang aking mga mata doon sa kabundukan. And I ask the question, highlight this part, where does my help come from? Sabi ng psalmist, which is likely si David, tiningala ko ang aking mga mata sa kabundukan. And I ask myself, saan nga ba galing ang aking tulong? Now, for you to be able to understand this text, you have to understand that Psalms 121 is actually called the Song of Ascent. A-S-C-E-N-T. O pag-akyat. Ascension. Song of Ascension. Kasi, every year, during this annual feast na meron sila like Pentecost and Passover celebration, lahat ng mga Jewish people, kailangan nilang bumalik ng Jerusalem. And Jerusalem is a mountainous region. Mabundok. So, kung galing sila sa baba, papatawag sila sa Jerusalem, lahat sila akyat ng bundok. At kapag umaakyat na sila dun sa long, tiring, dangerous path, they are singing this psalm. Balik mo, alak. So, habang sila'y naglalakad, lahat ng mga pilgrims, paakyat sila ng bundok, they are singing this song. I lift up my eyes to the mountain, where does my help come from? Pasinin niyo po yung statement, I lift up my eyes, highlight this part, mountains. Bakit? Kasi literally, mountains ang nasa harap nila. But obviously, alam nila na hindi yung mountain ang tulong nila. Hindi yung visible mountain ang makakapag-guarantee na kanilang safety kasi pwedeng yung magnanakaw at hold-upper nagtatago sa mountain. So, sinasabi ng mga pilgrims, I lift up my eyes to the mountain. Napatanong ako, where does my help come from? Saan nga ba galing ang aking tulong? And then, he answered his question. Ang sabi niya, my help, highlight this part, comes from the Lord. Tignan niyo yung, what a beautiful verse, right? What a beautiful verse. Tignan niyo kung paano shinif ni David. Kasi it's likely that David wrote this. Kung paano shinif ni David yung reliance ng tao sa visible mountain, sa invisible God. Sabi niya, all this time, I thought it was this mountain that sustained me. It was this job that fed me. It was this connection that allowed me to go to places. That it was my diploma that allowed me to experience what, all along I realized, teka lang, hindi pala itong mga visible support. Magandang may pakpak. Pero when I look up to the mountains, I realize, my help comes from, not from my bank, not from my government, not from my education. My help comes from the Lord, which is invisible. So ang tunay na tulong, hindi mahahanap sa geography. Ang tunay na tulong, hindi makikita sa politics or human effort. Ang tunay na tulong na kailangan mo, divine. Hindi mo makikita, pero paulit-ulit kang tinutulungan na sinusuportahan ng Panginoon. Marami sa inyo, alam nyo naman na yung storya ng buhay ko, di ba? Lumaki kami sa squatter. Dumating ang napakaraming pagkakataon na nagsabi ng yes ang tatay ko sa Panginoon. I still remember I think I was grade 3, grade 4 at this time. Tanghalian yun, pinatawag kami ng nanay ko. And by the way, this is a true story. God is my witness. Pinatawag kami ng nanay ko. Sabi niya, kakain na tayo ng tanghalian. Pagdating ko sa lamesa namin, may kanin, walang ulam. Pero may mantika at toyo. Dahil bata ka, hindi mo naman alam na yung mantika at toyo, yun na rin yung ulam nyo. Pero alam nyo, sabi ni Nanay Sita sa akin, pray ka na, anak. And I prayed. Is it as if may ulam na paparating? Lord, maraming po salamat sa grasyang ito na nasa aming harapan. Basbasan nyo ito upang magsilbing kalakasan ng aming katawan. And just right after I prayed, watch this, just right after I prayed, hindi ko alam na mantika pala talaga ulam namin at toyo.
But just right after I prayed, somebody knocked at my door. Pastor, ako pa nagbukas. Pagbukas ko, nakaharap sa mukha ko mismo 2 plastic ng tilapia. Bakit? Sabi niya, nag-fishing po kasi ako parang pinapabigay po ni Lord, wala naman po kasing kakain ito sa amin. What a timing, by the way. I believe that's not a coincidence. And then that moment I realized, when I look up to the mantika, when I look up to the toyo, where does my help come from? Where does our food come from? Our food comes from the Lord. God will provide. Everybody say, God will provide. God will provide. God will provide. God will provide. Sa pananaw ko, mantika at toyo na lang ang solusyon, pero ang Diyos may ibang paraan. Hinihiling mo lang at pinagpapasalamat mo pang tanghalian, pero binigay ng Lord sa iyo pang 3 araw na ulam. Bakit? Hindi mo pwedeng asahan ang tao, ang society, pero lagi mong pwedeng asahan ng Panginoon. He is going to provide always. Amen? Yung mga bagay na akala mo, hindi malulugi, meron pa tayong future proof, siguraduhin natin in the future, it will stand the test of time. Good, sure. But many people does that. You remember Titanic, right? Sino sa inyo pamilyar sa Titanic? Dahil kay Jack and Rose. No. Are you familiar with Titanic? Alam niyo yung Titanic, na mas kilala lang kay Jack and Rose, no? Pero yung Titanic is one of the biggest and most secure na ship that was ever created on their time. Alam niyo po ba, when you research this, 1912, sabi ng history, they built this massive ship, Titanic. At alam niyo ba, nung minarket nila at in-advertise nila itong cruise ship na ito, ang advertisement nila, this is designed to be unsinkable. Ano yung ibig sabihin ng unsinkable? Dinisign to para lumutang. Hindi nyo ito mapapalubog. May mga nagbiro pa. Challenge yung marketing nila. Baka kahit Diyos, hindi yan kayang palubugin. Why? Kasi they were impressed sa bakal. They were impressed sa engineering. At ang sabi nila, this possess an advanced safety protocol. Safety o security features. Meaning, very safe ito. Hindi ito lulubog. But many people don't know na when they launch it, ang pinakaunang biyahe niya is the Titanic movie. Pinakaunang biyahe niya, lumubog siya. 4 days after ng launch. 4 na araw pa lang mula nung sabihin nilang, it was designed to be unsinkable. 4 days pa lang pagkatapos nilang sabihin, kahit Diyos, hindi ito kayang palubugin. 4 days pa lang pagkatapos nilang sabihin, grabe naman ang engineering niyan. 4 days pa lang pagkatapos nilang sabihin, grabe, it has the advanced security features. And yet, 4 days later, lumubog yung Titanic. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Impressive ang kanyang engineering. Impressive ang kanyang materials. Safe daw yung kanyang features. Maganda raw ang kanyang pakpak. Pero kahit gaano katibay, kahit gaano kaganda ang engineering, walang unsinkable. Walang bagay na pwedeng higit pa na safe sa harapan ng ating Panginoon. What happened to this Titanic? On the very first journey, 4 na araw pa lang siyang bumabiyahe, bagong-bago yung bakal. Bagong-bago yung engineering. Yun, kasi nanunood sila eh. Hindi niya nakita yung icebergs. Salanan ni Jack yan eh. You get what I mean, mga kapatid? Which leads us to our text today in Psalms 20, and I will close with this. Ang sabi ng Psalm 20, which again, more likely David wrote this. Ang sabi ng Psalms 20 verse 6, now this I know. Now you can read this with me now. The Lord gives victory to His anointed. He answers him from His heavenly sanctuary with the victorious power of His right hand. Louder, verse 7. Some trust in chariots, and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Now this actually, Psalms 20, is a prayer. Panalangin ito ni David bago siya lumaban sa gera. Pero tignan niyo yung tono ni David.
Sinasabi niya, ang tunay na katagumpayan, hindi galing sa human power. Ang tunay na success, hindi galing sa galing natin. Hindi dahil sa lakas natin. Hindi dahil sa strategiya natin. Ang tunay na tagumpay at galing ay galing mismo sa presensya ng Panginoon. Now, that was a very bold statement para sabihin niyang, some trust, verse 7, some trust in chariots, some trust in horses. That was a bold statement kasi nung unang panahon, kapag marami kang chariots and horses, katulad ng picture na papapakita ko sa inyo, kung marami kang chariots, it only means two things. Number one, you have national security. Ibig sabihin, impressive ang bansang kinabibilangan mo kapag ikaw ay merong chariots and horses. Ibig sabihin, yung military might nyo malakas. Sa panahon natin, hindi na chariots. Panahon natin, nuclear weapon, tangke, airplane, o mga fighter jets. Pero nung unang panahon, wala pang fighter jets, wala pang mga tangke, wala pang nuclear weapon, chariots and horses. Now, sinasabi ni David sa atin, back then, may mga taong ang pagtitiwala nila nasa fighter jet. Ang pagtitiwala nila nandun sa tangke. Ang pagtitiwala nila nasa bangko, nasa connection, nasa society, nasa government, nasa missiles. Pero tignan niyo yung contrast. Balik mo yung verse 7, anak. Some trust in chariots, some trust in horses. But, here you go. May mga tao nagtitiwala sa trabaho, sa savings, sa connection, sa technology, sa power, sa wealth, sa skills. Lahat nakakatulong. Pero yung ba talaga ang ultimate help? No. They trust in chariots, they trust in horses. But we, trust in the name of our Lord God. Alam niyo po kung bakit? Let me give you a principle. Kapag kasi nagtitiwala tayo dito sa mga pakpak natin, it will give you anxiety. Ma-anxious ka lagi. Ask me why. Bakit ako ma-anxious, pastor? Kasi lahat lang yan pwede mag-fail. Pero kung sa Diyos ka nakakapit, the God of peace, it will bring you peace. You know why? Ask me why. Because God will never fail. Kaya ka payapa, kasi alam mo, mag-fail na ang lahat. Sumadsad na ang stock market. Pero ang Diyos, hindi ako pababayaan. Kung kinakailangan maghatid siya ng lalaking nagpi-fishing para hatiran kami ng 2 plastic ng tilapia. Kung kinakailangan na maghatid ng Diyos at kumausap siya ng raven para maghatid ng pagpapala kay Elijah, I believe that God will never allow each and every one of us to be abandoned. He will never leave you. He will never forsake you. Continue to trust in the Lord. Psalms 3:5, trust in the Lord with all your heart. Everybody say, trust in the Lord. Put that in the screen. Trust in the Lord with all your heart. Highlight that part, yung heart. Sinabi ba ng Bible, trust your bank? Sinabi ba ng Bible, trust your government? Trust the stock market, your savings, your influence, your manager? Trust your plans? Trust your followers? Hindi. Ang sabi ng scripture, trust the Lord! Ay, hold on. Di pala trust the Lord. Ang sabi, highlight this part, trust in. Interesting. Anong difference ng trust the Lord sa trust in the Lord? Now, when you trust the Lord, you trust what He can do. But when you trust in the Lord, ibinibigay mo ang iyong buhay. Pinagkakatiwala mo ang iyong buhay. So when you trust the doctor, you are saying, kaya niya yan. But when you trust in the doctor, willing ka magpa-opera sa kanya. Willing kang ialay, sabihin, kaya niya to. So, ibig sabihin, ang tunay na pagtitiwalang binabanggit dito ay hindi lang maniwala ka sa kakayanan ng Diyos. Hindi. Ang sinasabi ng Diyos, sandalan mo siya. Huwag ka lang maniwala, sumandal ka sa Kanya. Kasi darating yung panahon, pakiramdam mo wingless ka. Pakiramdam mo powerless ka. Pakiramdam mo walang sumusuporta sa iyo. But God is teaching each and every one of us. He is the one who sustains each and every one of us. Nakakalipad ka pa rin ngayon, hindi dahil sa pakpak na nakakabit sa iyo. Nakakalipad ka pa rin ngayon dahil sa Diyos na nasa puso mo. At yun ang pinaka-importante sa lahat. Ang pakpak mawawala. Maraming bagay sa mundo ang mawawala. But your God is more than enough.
He is more than enough to supply all our needs according to His riches and in glory. Ang chariot kinakalawang, ang kabayo sumisemplang, pero ang Diyos natin, He will never fail. Magunaw man ang mundo, maaasahan mo pa rin ang Diyos. Hinding-hindi ka papabayaan ng Panginoon. How many among you realize just now, napakarami po natin nandito. We are flying without wings. Akala mo, wings pa nagsusustain sa'yo ngayon? Hindi na po. Diyos na yan. It is the miracle of God. It is the power of God. Ang dami-daming taong mas qualified compare sa'yo. Ang dami-daming taong mas magaling kumpara sa'yo. Ang dami-daming tao na mas deserving kumpara sa'yo. Pero ba't ikaw? Have you realized that ba't ikaw? Kasi may favor ka. Hinahayaan ng Panginoon na lumilipad ka. Akala mo, it was your ability, your skills that sustains you? Not anymore. God already pruned your wings. You are flying without wings now. And you're still airborne. Nasa alapahap ka pa rin. Bakit? Mabuti ang Diyos. Dakila ang Diyos. He will never leave you. He will never forsake you. Sa pagtayo ninyo, pwede ba kayo mag-high five? 3 tao, sabihin mo sa kanya, God will never leave you. God will never forsake you. God will never abandon you. Tignan mo katabi mo, wala nang pakpak yan pero nakakalipad pa. Wala nang pera yan pero nakakasurvive pa. Wala nang koneksyon pero may favor.